Mga sikluwistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino, John Mendoza. at ito ang Motorsiklo News Talk Show. Mga sikluwistas, kami pong dalawa ni Sir John ay umakyat ng Marilake, kung saan kami po ay nagkaroon ng tinatawag na bike shootout. Mapapansin niyo po sa aming harapan ang bagong labas po ng Yamaha Motor Philippines, ang Yamaha R15. Ayan, ang R15 ay tinapat po namin sa CBR 150. Ngayon po, ano po ang naging resulta ng aming shootout? So we have the same bike, John, ano? Yeah. This is both 150cc. Yes, 150cc. Both are sport bike looking motorcycles. At syempre, both EFI. Yeah, both EFI, both with tubeless tires. But this, pero ito kasi naka double overhead cam, ito single overhead cam. Okay. That's the main difference. So the main difference is single overhead at double overhead. Ngayon, nung umakyat kami, I used the CBR 150 while John uses the Yamaha R15. So Pops, ano ang performance niyan? For me, the R15, maganda handling, matalas, it's sharp, may maganda ang torque niya. All the details are parang na talaga, like the big sport bikes na, like this, yung kanyang rear sets or yung foot controls niya, medyo high up para sa ground clearance, hindi siya sasayad. At the same time, yung mga foot pegs niya, parang sa sport bike na talaga. If you look at an R6, halos ganito na rin na itsura ng mga tapakan nun. Tapos, yung perch niya, yung kanyang upuan, medyo mataas. Unlike sa CBR, na mas comfortable for everyday riding, ito, mas sporty talaga. Ang weight mo, mas nasa front. So, mas agile yung handling niya kaysa dito compared dun sa CBR. Although, on the other hand, the CBR is more comfortable for everyday riding. And it's more user-friendly. Kung newbie ang sasakay ng CBR at saka nitong R15, mas madadalian siyang sakyan yung CBR 150. Pero, pagka medyo advanced na yung rider, feeling ko mas mag-i-enjoy dito sa R15. Although yung CBR 150, may enjoy din naman both by new riders and more seasoned riders. Yun lang, ito medyo mas serious motorcycle. So if you're planning to go on track days or if you want to eventually gusto mo mag-upgrade into a real sport bike like an R6 or an R1 or whatever, basta totoong CBR, this is the bike to get. Kasi masasanay ka na doon sa riding position at saka yung power niya medyo nandoon na. Mas masasanay ka na doon sa posisyon na gano'n. Yep. Okay, so yun po yung ride ni Sir John, yung Yamaha R15. I used the Honda CBR when going up the Sierra Madre, no. So mapapansin naman natin yung CBR, mas mataas naman yung tanke niya kaysa dito sa R15, no. So the tank can be used as pagdadapa ka, medyo mas okay siyang i-handle, komportable siya. The seat is very soft. Tamang sabi ni Sir John, it's very comfortable for everyday ride. And then kung a-up ka rin sa twisties, okay din siya. Wala kang magiging problema sa handling. It's also flickable. Medyo tayo lang ng konti. Medyo parang siyang sports touring. If you're looking on more serious track bike, the R15 is nandito lang. So, mas rin siya. Pwede siya sa mga attacking corners, ganyan-ganyan. So, both bikes are okay. Notice about the CBR, napakabait na ito. Okay yung kanyang power delivery, meron siyang dulo. For the top speed, medyo hindi namin nakuha yung top speed pareho, no? Kasi wala naman stretch na mahaba para to get the top speed. Although, ito talaga mas torquey. Ramdam na ramdam mo, from the CBR 150, if you switch to the R15, medyo mas malakas talaga siya bumunot. Na pag dumidiretso, talagang ito, medyo lumalayo siya dun sa, dito sa CBR. And, I'm heavier than Mel. Tapos, nakasuit pa ako. So, medyo yung weight, lugi na si R15, pero nakakalayo pa rin siya. So, yung power, talagang nandirito. Even though single overhead cam, nakakapagtaka nga, ito double overhead cam. Pero tingin ko sa dulo, baka rin si CBR, yun nga lang, tuwing sumibat si R15, like, for example, sa track kasi, mas kailangan mo yung exit, yung power sa exit para makalayo ka ng konti. Mas meron ito nun. Mas may bunot siya mula sa ilalim. Yes. And also for the CBR 150, tama yung sabi ni John, sa mid-range, medyo nakakasabay na si CBR 150. Pero pagdating niya ng dulo, kung mapapansin nyo naman pagdating ng duluhan, medyo dumidikit na si CBR 150 kay R15. So, merong siyang traits na wala kay R15.
At nakita ko lahat yung kay CBR 150. At meron din naman traits si CBR 150 na wala naman si R15. So basically, both bikes are okay. It depends on the riding skills or Depends on the person who's gonna buy. Kung anong mas priority niya, mas sporty ba siya na rider o mas touring siya na rider. So kung mas touring-oriented ka, I would suggest you go with the CBR 150. But if you're a more sporty or more serious rider, go with the R15. So mga siklistas, everyday bike, street to track, we have the CBR 150 that's coming from Honda. If you're going to race talaga na focus ka talaga sa track, if you need a track bike, there's the Yamaha R15. So mga siklistas, pagka abangan po nyo yung mga susunod naming mga bike review, we have the CBR 150 and we have the Yamaha R15. Both bikes are okay. Both bikes have this sporty look, power-wise and handling, pareho po sila. So it depends on the rider na sasakay. Tapos, I would like to add that we will have a more comprehensive review on the magazine that we'll come out with a shootout article in the magazine. Mas comprehensive yon kasi re-research na namin lahat, pati yung mga geometry nung chassis ngayon, hindi namin ma-discuss. Kasi actually, ngayon ko lang to nakita and I haven't ridden in 2 years. So, ngayon ko lang to na, pero I'm actually impressed with the R15. The CBR 150, I've already ridden this years ago eh. Impressed din ako the first time I rode it. Depende na lang talaga kung anong klaseng rider ka, kung saan ka mag-i-enjoy. At syempre ako naman po ay off-road rider. Alam naman po natin nang galing tayo sa off-road. First time that I ridden a CBR 150 and first time din na nag-ride ako ng R15. Both bikes for me is okay. Talagang kung halimbawang from off-road going to street, I would prefer the CBR 150. But pagka halimbawa kumakit na ang iyong level or gusto mo talagang magseryoso sa track day, we will go to the R15. The YZF R15, made to create harmony between man and machine. The YZF R15 is packed with advanced features to give you the real thrill of racing. Technical benefits: the liquid-cooled engine, a newly developed 150cc liquid-cooled 4-stroke, single overhead cam, single-cylinder, fuel-injected engine with 6-speed transmission. The diacetyl cylinder is an all-aluminum diacetyl cylinder produced by an exclusive Yamaha casting technology. Delta box frame known for superior rigidity, balance that improves the machine's handling and stability. The dual headlights impressive 2-eye multi-reflector headlight design in the YZF series image. Technical features: aluminum swing arm, aggressive aerodynamic middle cowl design, masculine rear radial tire, digital speedometer, split seat, LED taillights, stylish tail cowl, front and rear disc brake, designer rear mudguard. The Honda CBR 150 has the 4-stroke double overhead cam, liquid-cooled 149.4cc engine. Its bore and stroke is 63.5mm by 47.2mm. The transmission or the gear are constant mesh 6-speed. Gear system is 1 down, 5 up, with the front suspension equipped with a telescopic fork. A rear suspension has a monoshock, and the brake system is activated by a hydraulic ventilated disc in front and also for the rear. And for the fuel tank capacity, it has 13.1 liters of gasoline. Maximum horsepower of 13.11, 17.8 at 6,500 RPM, and the maximum torque is 12.66 at 8,500 RPM. So muli po mga siklistas, ito po si Mr. Mel Aquino, John Mendoza. at ito ang Motorsiklo News Talk Show. Yeah.